So yo, what up mga kamaster? Good evening sa inyong lahat. And today is tonight is January 14, Tuesday. And papakita ko sa inyo kung ba't ko to na take profit ako dito. Nakasabay kasi tayo sa news. And yun, siya. So nag take profit siya. So yung ko ipapakita ko dito is yung idea ko lang kung ba't dito ako naka-execute, kung ba't ako naka-entry. So yun, let's go. So dito nga pala ka master, ito yung news, tapos ito yung area ko kanina. Dito ako naka-entry, dalawang entry. Tapos confident ako na lilipad siya kasi yung bias ko is flying. So lilipad talaga yung bias ko. So doon nag-take ako ng risk. Dito pala yung take profit ko, yung nakita nyo sa picture kanina. Tapos dito ako naka-entry, yung SL ko dito lang. So yung ibabahagi ko ngayon is kung bakit ako naka-execute. Lumipad siya dito. Boom, lumipad siya. So yung ibabahagi ko lang dito is kung paano ako nag-execute or anong dahilan kung ba't ako nag-entry. So unang-una, dito tayo ngayon sa M5. So nakita ko dito sa H1, wala akong setups na nakita, di ba? Siguro sa higher time frame na ito, H1, meron tayong mga basic zonings pagka i-plot natin kung saan yung mga respected areas, pero malabo lang yan. Matagal yan. So punta lang tayo dito sa M5, tapos tinry ko na sabayan yung news. So dito tayo sa M5. Punta tayo sa line chart. So yun, punta tayo sa line chart. So dito sa line chart, bihira lang makita nyo to, pero pagka pinuntahan nyo talaga at binigyan ng pansin, yun, may setups. Para sa akin may setups siya. So dito meron tayong shoulder, meron tayong head, tapos possible na gawin siyang shoulder dito. So fresh zone siya para sa akin kasi pinuntahan ko, ayun, tumulo na. Pero at least nakapag take profit tayo. So ganyan talaga after news, pagka pumping, expected na bababa talaga si gold. So at least nakapag-TP tayo sa bandang area na to. So kung bakit ko to nakuha, meron akong QM buy na nakita dito sa M5. Ito yung shoulder, ito yung head, tapos dito yung pangalawang shoulder. So although sa current situation niya ngayon is pumping siya, pero sa news is lumipad siya. Itong weak rejection na to, lumipad siya. So yun, yung ginawa ko is nilagyan ko ng rectangle dito. Sinama ko na yung base dito. Tapos yun, after that, during news, boom, pumping, lipad siya. So ngayon tumulo talaga siya kasi yan talaga yung commonly na nagagawa. Vice versa na din pag selling. So pagka sell, yung nauna pagka news, yung scenario niya is sell. So pag sell, expected talaga na magpa-pump yan after. So ito, nag-spike siya kasi lumipad siya during news. So after ng news, ito tumulo siya. So happy for the buyers kung sino yung nakapag-entry, tapos happy din sa mga sellers kasi kung sino yung agad nakapag-take risk dito. So yun lang. So dito may area of dahilan kung ba't tumulo dito sa area na to. Ito dahilan kung ba't siya tumulo is meron tayong QM na nakita dito. Hindi ko to na-entryhan kasi late na ako nakakita, or already happy na yung price niya na nagawa niya. Already happy na. So yun, dito na lang ako nag-abang. May nakita ko na QM M5 or head and shoulder buy sa M5 kasi pinuntahan ko sa line chart.
Tapos meron din akong base. Ito, meron tayong base dito. During news, nag-respect, boom, pump. Dito lang yung TP natin. SL natin, dito lang. Safe play lang tayo. Safe trade. So, yun, TP na. Nag-out ako. After mag-out, boom, ayun. Bumagsak ulit. Bumagsak si gold. Yung price niya, current price. So, yun lang yung mga ideas na i-share ko mga master sa success trade ko ngayong gabi. And wishing all the best na may natutunan kayo kahit konti lang. So, kung hindi nyo, masyadong gets, balik-balikan nyo na lang or i-back nyo para mas lalong maintindihan. So that's all I've got mga kamaster. Ipoy here and God bless palagi. Stay sharp sa trading and always have plan para hindi agad hindi agad masunog yung account. Dapat stay disciplined. So that's all I've got. Thank you and God bless.